Bata, iniligtas mo ang buhay ko. Kaya heto, bibigyan kita ng magandang oportunidad. Ang lumang batong labangan na yan, isang kayamanan yan. Bilisan mo, kunin mo na bago pa mapunta sa mga tanggang yan. Boss Gao, ibinebenta mo ba tong batong labangan? Yung sira-sirang lalagyan ng pagkain ng baka, magkano ba sa tingin mo? Ang baho-baho na nga, napakabigat pa. Ilang dekada na yang nakatambak dito. Kung gusto mo talaga, 6,800. Hindi ako bababa kahit isang sentimo. 6,800, kahit ibigay mo pa ng libre yang basura na yan, ayoko. Sige, ibigay mo sa akin ang QR code mo. Swerte ko naman ngayong araw, nakatagpo ako ng ganitong uto-utong bata. Talagang nakakita ako ng ganitong tanga. Nakita nyo naman lahat, di ba? Siya ang nagpumilit na bilhin yan. Bawal na siyang bumawi, ha? Nasiraan ka ba ng bait? Gagastos ka ng 6,800 para sa isang mabahong bagay na hindi mo naman kayang buhatin. Huwag mo na patulan ng pulubing yan, Joe. Hindi kasi siya nakakita ng tunay na mamahalin kaya basura ang itinuturing niyang kayamanan. Oy, Mang Joe. Magdala ka ng crane truck dito sa Raifang Agriculture. 5,000 piso ang bayad sa biyahe. Hahaha, 6,800 pambili ng mabahong bato, tapos gagastos pa ng 5,000 para ipahakot. Grabe! Wala ka talagang katulad, ha ha ha. Boss, ano bang ipapabuhat nyo? Bakit ang baho naman dito sa lugar na to? Yung labangan ng baka na yan. Mag-ingat kayo, huwag nyo sanang masira. Sa wakas, buti naman at naalis na ang matigas at mabahong basurang yan. Sa wakas makakabili na ako ng bagong labangan, Boss Gao. Bayad na ang gamit, tapos na ang usapan. Huwag ka sanang magsisi, ha? Magsisi, ulol. Umalis ka na nga rito, istorbo ka sa negosyo ko. Dalhin mo sa car wash. Anak nang, bakit ang baho nito? Ilayo nyo na yan agad. Car wash ang shop ko, hindi tambakan ng basura. Boss, naihatid na ang gamit. Punong-puno ng amoy tae ng baka ang truck ko, aalis na ako. Boss, heto ang 800 piso, uupahan ko itong pwesto sa loob ng 2 oras. Pahiram na rin ng hose at high pressure washer, ako na ang maghuhugas nito. Bahala ka na sa tubig kung gusto mong maglinis. Pagkatapos mong gamitin, siguraduhin mong hugasan ng maigi ang sahig. Napakatagal na panahon na. Pasensya ka na kung marami kang pinagdaan. Ngayong araw, sisikat ka na ulit at makikita ng lahat ang tunay mong ganda. Teka, bakit parang lalong umiitim ang pagkaberde habang hinuhugasan ko? Parang may nakatago yata sa ilalim. Yung dragon. Yung disenyo ng dragon na nakaukit dito, pang palasyo to ah. Wow, jade ba talaga to? Ang laki nito, parang mga gamit sa loob ng imperial na palasyo. Boss, nag-post ka sa Facebook, social media mo. Hindi naman nag-upload. Pinatingnan ko lang sa kaibigan ko na eksperto sa ganito. Imperial Green Jade na may ukit na dragon mula sa dinastiyang Qing. Kayamanan ito. Isang napakahalagang anti-gang gamit. Itigil muna ang meeting. Lumitaw na ang isang pambansang kayamanan. Ihanda agad ang sasakyan. Din Shu, bakit kayo nandito? Toby, huwag kayong hamarang. Yung kulay na tumagos sa bato. Yung lumang patina sa ibabaw nito. Hindi to gawa-gawa lang o peke, hindi to bagong gawa. May mga marka pa ng pagluluto mula sa loob ng palasyo. Isang buong piraso ng jade na inukitan ng disenyo ng dragon. Hindi ako nagkakamali, Din. Ano ba talaga itong bagay na to? Ay ho. Ito ay isang bihirang Imperial Green Jade na may ukit ng dragon, isang tunay na kayamanan. Isa itong pambansang yaman. Posibleng galing ito sa Imperial Workshop noong unang panahon. Hindi ko akalain na ganito pala kahalaga ang hawak ko. Ay ho, bibilhin ko yan sa halagang 50 milyong piso, ibenta mo na sa akin. Isa itong pambansang yaman. Dapat itong mapunta sa Research Institute para mapangalagaan. Din, magkano naman ang balak ninyong ibayad? 200 piso at isang plaque ng pasasalamat. Ha ha ha, ay ho. Biro lang yun, heto na talaga. Final price, 80 milyong piso. Pipirmahan na natin ang kasunduan. Ay deposit ko agad ang pera sa account mo. Ang lawak ng pananaw ninyo, Din Shu. Saludo ako sa inyo. Sige po, ayun na lang sa usapan natin. Ipapasa ko na ang kayamanang ito sa Research Institute.
Nitong mga nakaraang araw, may isang gamit na matagal nang ginagawang painuman ng baka. Nayari sa jade na ice seed at kulay imperial green. Nahugis bathtub na may disenyo ng dragon. Ay natagpuan sa isang car wash. At ngayon ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng Dongzhou Cultural Relics Research Institute. 80 milyong piso, ang painuman ko ng baka, nabenta ng 80 milyon. Hayop na yan. Siguradong niloko niya ako at tinangay ang heirloom namin. Daeong, Taizu. Magdala kayo ng mga tao, pumunta kayo agad sa pastulan. Kuya Gao, anong nangyari? May nang-scam sa akin, tinangay ang heirloom ko. Magkano ba ang halaga? 80 milyon, ano? Kuya Gao, papunta na kami. Kuya Gao, nandito na lahat ng mga kapatid natin. Ano ang susunod nating gagawin? Tara, samahan niyo ako sa syudad, babawiin natin ang yaman ko. Hali kayo, tingnan niyo ito. Wala na talagang katarungan. Inaapi nila ang mga taong matino, umalis kayo sa dadaanan ko. Walang sino man ang pwedeng maglabas ng yaman ko rito. Boss Gao, anong ginagawa niyo rito na may kasama pang ganyan? Umalis kayo. Wala kang kinalaman dito, Gao Fucon, relikya ito. May media pa. Anong balak niyo sa pagpasok ng may kasamang ganyang karaming tao? Din Shu, galing sa kulungan ng baka ko ang gamit na yan. Iyan ang minana namin sa mga ninuno namin sa loob ng 200 taon. 6,800 piso lang ang binayad ni Shen Yan. Para lokohin ako at makuha ang heirloom ko na nagkakahalaga ng 80 milyon. Paanong magkakaroon ng ganyang kalokohan sa mundo? Gao Fucon, ikaw mismo ang nagtakda ng presyo. At ikaw mismo ang tumanggap ng pera sa harap ng maraming tao. Kailan kita niloko? Alam mo namang kayamanan iyon. Pero sadyang hindi mo sinabi sa akin. Panloloko yon. Huwag mo na akong paligoy-liguin, ibalik mo ang bathtub. O kaya ibigay mo ang 80 milyon. Hanggat hindi natin naayos ito ngayong araw. Walang aalis, huwag kayong gagalaw. Kapag nabasag yung bathtub, walang sino man sa inyo ang makakabayad niyan. Anong bathtub? Akin ang gamit na yan. Bawiin nyo lahat yan. Bitawan nyo lahat ang hawak nyo. Umatras kayo agad. Ibaba nyo lahat ng kahoy. Sino mang humakbang pa, mananagot ayon sa batas. Opisyal, ako ang biktima rito. Ako ang tunay na biktima. Teka lang, magpaliwanag ka muna ng maayos. Ang bathtub na yan, galing yan sa kamalig namin. Alam ni Shen Yan na mahal yan. Pero 6,800 lang ang ibinayad niya. Hindi makatarungan ang bentahan na yan. Sinasabi mong hindi makatarungan ang bentahan. Hayaan nating ebidensya ang magsalita. Anong ebidensya? May nag-video nung araw na binili ang sabsaban. Pakinggan nating muli ang sinabi mo noon. Nakita nyo naman lahat, di ba? Siya ang nagpumilit na bilhin yan. Pagkalabas, hindi na pwedeng isauli. Boss Gao, malinaw na ang usapan. Huwag kang magsisisi. Anong magsisi, pakialam ko. Umalis na kayo, siya mismo ang nagsabing bawal isauli. Nung nakita mong mura ang benta, nagdala ka ng tao para mangagaw. Saan ka nakakita ng ganyang katwiran? Galit lang ako nun. Kung alam ko lang na 80 milyong halaga yan. Hindi ko yan ibebenta sa kanya, HMP. Ang hindi mo pag-alam sa halaga ay hindi nangangahulugang walang bisa ang transaksyon. Base sa mga record ng bayaran, pati sa mga audio at video. Kusa kayong nagkasundo sa bentahan. Pero ang pagpasok nyo ng sapilitan para manggulo, at ang pilit na paghingi ng bayad, ay malinaw na panggugulo sa kaayusan. Dalhin nyo silang lahat para ay proseso. Opisyal, nagkamali lang ako ng desisyon. Wala naman talaga akong balak manakit ng tao. Sabi ni Kuya Gao na kanya ang gamit kaya kami sumama. Nagpapogi lang kami rito, wala kaming balak. Nanakawin ang bathtub. Doon nyo na lang sabihin ang gusto nyong sabihin habang iniimbestigahan. Shen Yan, nagkamali ako. Nagpadala lang ako sa silaw ng pera. Maawa ka na, palampasin mo na lang ako. Mabuti na lang at ang mga kayamanan ay hindi napunta sa mga taong katulad mo na lalamunin ng prinsipyo kapalit ng pera. Pumasok na talaga ang 80 milyong piso sa account ko. Ito ang unang swerteng handog sa akin ni Kwikwi. At ito rin ang unang malaking kita sa buhay ko. Kailangan ko siyang balikan para magpasalamat. Kailangan pa palang pumila rito para makabili lang ng sasakyan. Young Master Joe, ang modelong Chanyo Collector's Edition na ito ay limitado lang sa buong bansa. Ang presyo nito paglabas ng dealer ay 4,800,000 piso. Inuuna po namin ibigay ito sa mga customer na kayang magbayad ng buo. Ang tatay ko ang chairman ng Joe Construction Materials Group. Kailangang madala ko ang sasakyang ito ngayong araw.
Sa ngayon po, 80,000 piso pa lang ang naibabayad ninyo. Para sa balanse, aabutin pa ng 3 araw ang approval ng loan ninyo. 3 araw, pinaghihintay nyo ako ng 3 araw. Gusto nyo pa bang magpatuloy ang negosyo nyo rito sa Dongzhou? Aba, hindi ba't ito ang swerteng si Shen yan? Young Master Zhou, napakaliit nga naman ng mundo. Narinig ko, nakabenta ka raw ng isang kayamanan. Akala mo ba dahil kumita ka ng kaunti ay kabilang ka na sa high society? Manager, bumaba na ba ang kalidad ng shop nyo? Bakit kung sino-sino na lang ang pinapapasok nyo? Young Master Zhou, bukas kami para sa lahat. Tinatanggap namin ang lahat ng customer na gustong bumili. Shen yan, huwag mong isiping dahil nakachamba ka. At kumita ng 1 milyon ay kapantay mo na ako. Napunta lang ako rito para tumingin ng sasakyan. Wala akong planong makipantay sa'yo. Ang pagbili ng mamahaling sasakyan ay nangangailangan ng class at connections. Ang mga bagong yaman ay mananatiling bagong yaman. Madaling dumating ang pera, pero mas madaling mawala. Tama lahat ng sinasabi mo. Aminado akong wala akong class na galing sa pag-asa lang sa tatay ko. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang pagbili ay kailangan lang ng pambayad. Hindi na kailangang isali pa ang tatay mo sa usapan. Ang sasakyang ito ay akin na. Hindi mo ito afford, at hindi ito mapupunta sa'yo. Manager, turnover na ba ang sasakyang ito? Hindi pa po, kasalukuyang pino-process pa ang loan ni Young Master Zhou. Ang sasakyan ay available pa rin para sa ibang buyer. Kung ganoon, kukunin ko ang sasakyang ito. Kukunin mo, alam mo ba kung magkano ang presyo nito? Mr. Shen, 4,800,000. Ayon sa patakaran, kailangan mo nang i-verify ang 50 milyong piso. Kapag pasado na, loan ba ang balak nyo o full payment na lang sa verification? Full payment. Nagpapanggap ka pa dyan. Hindi ba't naibenta mo lang naman ang basurang iyon kaya ka nagkapera? Kahit na nakalikom ka ng mahigit 4 na milyong piso. Malamang naubos yaman mo na ang ginastos mo dyan, di ba? Ano naman ang pakialam mo kung paano ko gastusin ang pera ko? Mr. Shen, pasado na po ang verification para sa 50 milyong piso. Pumasok na po ang buong bayad na 4,800,000 piso. Opisyal na pong sa inyo ang sasakyan. 50 milyon, saan ka naman kukuha ng 50 milyon, ikaw na pulubi ka. Siguradong ninakaw mo lang yan o hinold up. Pakirespeto naman po ang aming valued client. Sinabi ko nang wala kang pakialam. Shen, huwag kang magmalaki. Kapag naubos mo na ang swerteng nakuha mo, babalik ka rin sa pagiging pobre. Ang yaman ng pamilya Zhou, hindi mo mapapantayan habang buhay. Oo na, ikaw na ang magaling, masaya ka na. Ngayon, tabi. Huwag kang hamarang sa pagkuha ko ng sasakyan. Mr. Shen, tapos na po ang mga papeles. Heto po ang susi ng sasakyan. Hoy Shen, huwag mong isipin na dahil lang sinuwerte ka ng 1 beses. Makakapasok ka na sa circle namin. Wala akong interes sa circle nyo. Tumabi kayo, ang asong matino, hindi humaharang sa daan. Susunod, bibili ako ng mga prutas at gulay. At magpapagawa rin ng matibay na stainless steel na lababo. Maghahanda ako ng regalo para pasalamatan si Kui Kui. Oy, Kuya Kui, nandito na ako para dalawin ka. Aba, bro, bakit ka nakabalik? Malaki ang naging benta ko sa treasure na yon. Kaya naparito ako para pasalamatan ka. Heto, pinapalitan ko na ng bagong lababo yung luma mo. Para mas komportable ka na sa pagkain. Marunong ka talagang tumano ng utang na loob. Dahan-dahan lang sa pagkain, walang aagaw sa'yo, HMM. Ang sarap nito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kat-ames na prutas sa buong buhay ko. Bro, napakabuti mong tao. Hamak na mas mabuti ka kaysa sa mag-asawang gaw na yun. Dahil mabuti ka sa akin. Hindi rin kita pababayaan. May iba ka pa bang alam na kayamanan? May abandonadong minahan sa malalim na bahagi ng Foggy Ridge. Nitong nakaraang hating gabi lang. Noong dumaan si Xiaoqing yung madalas manghuli ng daga sa kulungan ng baka. Sinabi niya sa akin. May nakita raw siyang itim na batong umiilaw sa loob ng kuweba. Pero matagal na siyang hindi nagpapakita. Nag-aalala ako baka may nangyari na sa kanya. Kaya gusto sana kitang pakiusapan na silipin mo. Yung itim na batong umiilaw, mas malaki pa sa ulo mo. Kahit malayo pa lang, kitang-kita na yung liwanag sa bitak ng bato. Maputing maputi, parang buwan. Siguradong kayamanan yun. Bakit hindi mo sinamahan si Xiaoqing sa loob? Kahit close kami niyan. Pagdating sa kuweba niya, napakaangas niyan at mabagsik. Noong huling silip ko, muntik na ngang makagat yung puwet ko,
Abandonadong minahan sa loob ng kabundukan. Sige, tanda ko na. Teka, mag-iingat kapag pasok mo sa bundok. Bukod sa mga ahas, marami ring bitag at mga masasamang loob na nanguhuli ng ahas dun. Sige, pagbalik ko, bibilhin na kita agad. At dadalhin sa lugar na mas maganda ang kondisyon. Araw-araw, kahit anong prutas, makakain mo hanggang sa magsawa ka. Seryoso ka ah, huwag mo akong lolokohin, baka naman. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang ipinangako ko. Sige, maghanda ka na agad. Kapag nakuha mo yung itim na bato ni Xiaoqing, sigurado, malaki na naman ang kikitain natin. Boss, kailangan ko ang mga gamit na ito. Bigyan mo rin ako ng pinakamagandang anti-puncture na jacket, high-cut trekking boots, at isang steel cutter. Ay-ho, balak mo bang pumunta sa malalim na bahagi ng bundok? Opo, dagdagan nyo rin ng 2 matibay na trekking poles, 3 super bright na flashlight, at isang first aid kit. Pakidagdagan yung pang-disinfect sa first aid kit. Pati na rin gauzes at pang-bandage para sa mga hayop. Panghayop din, sige. Kung sakaling may makita akong hayop na sugatan, tutulungan ko na rin. Sige, lahat-lahat, 12,600 piso. Gawin na nating 12,000 na lang, ay card mo na. 2 araw na akong nagbabantay dito pero kahit anino ng ahas, wala akong makita. Hintay lang tayo, may nag-alok na ng 150,000 piso. Gusto nila yung buhay na ahas na kulay berde ang buong katawan. Kapag nahuli natin yan, yayaman na tayo. Saklolo, nakakabit ang lambat na to sa katawan ko, ang sikip. Huwag kang malikot, puputulan ko yung lambat para makalaya ka. Tao, nakakaintindi ka ng sinasabi ko. Oo, tiis ka lang muna, mawawala rin yung sakit. Sino ka? Tigilan mo yan. Hoy bata, sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na galawin ang huli namin? Protektado ang lugar na to, bawal manghuli rito. Hindi ba kayo natatakot na makulong dahil sa paglalagay nyo ng mga bitag na yan? Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. 150,000 ang halaga ng ahas na yan. Kung ayaw mong mapahamak, umalis ka na habang maaga. Kapag sinira mo ang plano namin, huwag kang magrereklamo kung maging malupit kami sayo. Kuya na tao, gusto nilang balatan ang balat ko.